Motorcycle taxis ang sandalan ngayon ng maraming commuter para malampasan ang matinding traffic. Pero ang isang pasahero, tinanggihan ng nabook na rider dahil umano sa kanyang timbang. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Para sa ating mga commuter, napakalaking tulong ng motorcycle taxi, lalo na pag rush hour. Pero sa isang viral video, tinanggihan ng rider ang pasahero niya dahil sa kanyang timbang. Madaling makasingit-singit, kaya mas mabilis makakarating sa pupuntahan. Marami sa commuters, motorcycle taxi na ang pangunahing mode of transportation. Pero sa isang viral post sa social media, isang pasahero ang hindi pinasakay ng kanyang rider. Dahil di raw kasi kakayanin umano ng kanyang motor ang pasahero. Sir, ang laki-laki nyo sir eh. Dapat i-cancel nyo. Dapat, ang inaano ko, i-cancel nyo kasi hindi naman kaya ng motor ko yung ano. Kaya nga i-cancel mo, ikaw naman po nagpapakancel, hindi naman ako. Sa aking pagtatanong-tanong sa mga rider, wala naman daw weight limit sa mga pasahero. Kaya nga lang, ibang usapan na raw kung kakayanin pa ng motor nila. Pwede naman tanggihan din pag once na hindi talaga kaya kasi delikado din naman. Wala naman pwedeng rason na i-cancel mo yung ano kasi yun nga ang hanap mo eh, di ba? Yung pasahero eh. Noong 2020 nga, nag-update ang isang MC Taxi app kung saan hinihingi ang impormasyon sa timbang ng pasahero. Ito raw ay para maiwasan matapat ang may mga kabigatang customer sa maliliit na motor. Payo ng ilang rider, inote na lang din ng pasahero ang kanilang timbang at prefer na motor. Sa ganitong paraan, mas madali daw malalaman ng rider kung kakayanin isakay ang pasahero. Eh, nasakay naman ako minsan na ano eh. Lagpas na mahigit 60 kilos eh. Nasasakay ko. Kinukuha ko pa rin kahit mahirap. Ang kaso nga lang, baka mas mahirapan ka raw makakuha ng rider. Yun nga lang po, mahirap siya kasi hindi naman kasi lahat ng rider malaking motor ng dala. Lahat ng uri ng transportasyon may limitasyon. Pero sana hindi ito maging dahilan ng diskriminasyon sa ating kapwa. Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita.